Ano ang nangyayari kapag bigo ang hustisya sa isang bansa? Kapag ang mga krimen ay sobrang laki, sobrang nakakakilabot, nayayanigin nito ang konsensya ng buong mundo. Diyan pumapasok ang International Criminal Court. Sa video na ito, susuriin natin ng malaliman, ipapaliwanag namin ang 4 na yugto ng proseso ng ICC, mula sa pinakaunang pagsusuri hanggang sa buong paglilitis sa korte. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Estudyante ka man, taga-subaybay ng mga usaping legal o simpleng mausisa tungkol sa pandaigdigang hustisya, bibigyan ka ng video na ito ng pinakamalinaw na pag-unawa kung paano gumagana ang ICC. Bago ang lahat, kailangang itanong ng ICC ang isang simple pero mahalagang tanong. Ito ang tinatawag na preliminary examination, isang proseso na pinangungunahan ng Office of the Prosecutor o OTP. Himayin natin ito. Jurisdiction. Ang ICC ay hindi pulis ng buong mundo. Kikilos lang ito kung ang sinasabing krimen ay nangyari sa isang bansang pumirma sa Rome Statute o ang taong inaakusahan ay mamamayan ng isang bansang miyembro o ini-refer ng United Nations Security Council ang kaso o kusang loob na tinanggap ng bansa ang jurisdiction ng ICC. Admissibility o kung katanggap-tanggap pa. Porket may jurisdiction ng ICC, hindi ibig sabihin na dapat na itong kumilos. Sinusuri ng prosecutor kung sapat ba ang bigat ng krimen para kailanganin ang aksyon ng buong mundo. Totoo bang sinusubukang tugunan ito ng mga lokal na korte o ayaw ba nila o hindi nila kayang mag-imbestiga? Interes ng hustisya. Kahit na legal ang lahat, dapat pa ring itanong ng OTP. Ang yugtong ito ay maaring tumang ilang buwan o kahit ilang taon, depende sa pagiging komplikado nito. Tumuloy sa investigasyon kung natugunan ang mga pamantayan. Isara ang kaso kung hindi ito pasok sa mga pamantayan ng jurisdiction o admissibility. Panatilihing sinusuri ang kaso kung kailangan pa ng karagdagang impormasyon. Halimbawa sa totoong buhay, sa Pilipinas, nagsagawa ang ICC ng preliminary examination sa kampanya laban sa droga at nakakita ng sapat na basehan para paniwalaan na nagkaroon ng crimes against humanity. Ito ang nagdala sa susunod na hakbang isang formal na investigasyon. Kapag kumpleto na ang preliminary examination at nagpasya ang ICC na kumilos, dito na magsisimula ang tunay na trabaho. Ito ang yugo ng investigasyon, kung saan nagsasagawa ang OTP ng malawakang pagsisiyasat sa mga sinasabing krimen. Pagkalap ng ebidensya, mga opisyal na dokumento mula sa mga ahensya ng gobyerno, mga video, litrato, ulat ng media, mga salaysay ng nakasaksi at nakaligtas, testimonya mula sa mga tagaloob at whistleblower, mga operasyon sa lugar, maaring makipagtulungan ang mga prosecutor sa mga lokal na NGO, mamamahayag at maging sa mga gobyerno. Nagsasagawa ang mga investigador ng mga misyon sa mismong lugar, madalas sa mga mapanganib o hindi stabil na kapaligiran. Malaking prioridad ang proteksyon ng testigo. Marami ang takot magsalita lalo na kung nasa kapangyarihan pa ang mga suspek. Pagtukoy sa mga suspek, nakatuwa ng ICC sa individual na pananagutang kriminal. Ibig sabihin, naghahanap sila ng mga partikular na tao na nagbigay ng utos, nagplano ng operasyon, o hinayaang mangyari ang mga krimen dahil sa kapabayaan. Kasama rito ang mga leader sa politika, mga commander ng militar, mga opisyal ng pulis. Estratehiyang legal, gumagawa ang mga prosecutor ng mga legal na argumento para direktang iugnay ang akusado sa mga krimen. Madalas, silang umaasa sa mga doktrina tulad ng command responsibility o joint criminal enterprise. Kailan natatapos ang investigasyon? Kapag naniniwala na ang prosecutor na sapat na ang lakas ng ebidensya, hihilingin nila sa pre-trial chamber maglabas ng arrest warrant o patawag ang suspek para kusang humarap. Sa kaso ni Duterte, lumipat ang ICC mula sa pagsusuri patungo sa investigasyon noong Setyembre 2021 dahil sa mga seryosong palatandaan ng sistematikong pagpatay. Hindi pinapayagan ng ICC na umabot sa paglilitis ang mga mahihina o haka-haka lang na kaso. Kaya mayroon tayong yugto ng confirmation of charges, isang legal na checkpoint kung saan magpapasya ang mga hukom kung matibay ba ang kaso ng prosecutor. Nangyayari ito bago magsimula ang anumang paglilitis.
Iniharap ng prosecutor ang lahat ng nakalap na ebidensya sa isang grupo ng mga hukom, ang pre-trial chamber. Maaring kuwestiyonin ng depensa ang ebidensyang ito at maari nilang i-cross-examine ang mga testigo, igiit na may mali sa mga akusasyon o hilinging ibasura ang kaso. Susuriin ng mga hukom ang kaso. Magtatanong sila. May sapat bang dahilan para paniwalaan na ginawa ng suspek ang mga krimen? Sapat ba ang lakas ng ebidensya para bigyang katwiran ang isang buong paglilitis? Ang mga posibleng resulta ay kasama ang buong kumpirmasyon kung saan lahat ng kaso ay tutuloy, bahagyang kumpirmasyon kung saan may ilang kasong ibabasura, o walang kumpirmasyon kung saan ibabasura ang kaso at palalayain ang suspek. Pinoprotektahan ng prosesong ito ang mga individual mula sa mga walang basehan o pampulitikang pag-uusig. Sa sitwasyon ni Duterte, papalapit na ang ICC sa yugtong ito. Mayroon hanggang Hulyo 1, 2025 ang prosecutor para isumite ang kumpletong ebidensya. Pagkatapos niyan, magpapasya ang mga hukom kung kukumpirmahin ba ang mga kaso. Kung makumpirma ang mga kaso, tutuloy ang kaso sa huli at pinakapublikong yugto ang paglilitis. Hindi mga bansa ang nililitis ng ICC kundi mga tao. At ang mga paglilitis ay isinasagawa ng may patas, malinaw, at sinusubaybayan ng buong mundo. Binubuo ang trial chamber, karaniwan ay 3 hukom. Inihaharap ng prosecutor ang buong kaso, kasama ang mga ebidensya, testimonya ng mga eksperto, pahayag ng mga biktima, at mga testigo. Inihaharap ng depensa ang kanilang kaso, maari nilang kuwestiyonin ang bawat piraso ng ebidensya, maari silang tumawag ng sarili nilang mga testigo o eksperto, at ang akusado ay maaring tumestigo o manahimik. Maari ring sumali ang mga abogado ng mga biktima. Sa ICC, may karapatan ang mga biktima na mapakinggan sa pamamagitan ng kanilang legal na kinatawan. Publiko ang paglilitis. Pero ang mga sensitibong bahagi ay maaring gawin sa saradong sesyon para protektahan ang mga testigo. Katapusan ng paglilitis, hatol at sentensya. Kung mapatunayang nagkasala, maaring magpataw ang korte ng hanggang 30 taon o habambuhay na pagkakakulong. Kung hindi nagkasala, makakalaya ang akusado. Parehong panig ay maaring umapela sa hatol o sentensya. Hindi perpekto ang ICC. Mabagal ito. Nakakaranas ito ng pagtutol mula sa mga makapangyarihang bansa, at mahirap ipatupad ang mga arrest warrant kapag nananatili sa kapangyarihan ng mga suspek. Pero ito lang ang permanenteng korte para sa mga pandaigdigang krimen, isang lugar kung saan walang sinuman ang mas mataas sa batas. Binibigyan nito ng boses ang mga biktima. Nagbibigay ito ng babala sa mga mapang-aping pinuno. At ipinapakita nito sa mundo na kahit ang mga pinuno ng estado ay maaring managot kapag nilabag nila ang dignidad ng tao. Preliminary examination. Pwede bang ituloy ang kaso? Investigasyon. Mangalap ng impormasyon at tukuyin ang mga suspek. Confirmation of charges. Sapat na ba para sa paglilitis? Paglilitis. Buong pagdinig na may hatol at sentensya. Hindi agad-agad ang hustisya. Pero ito ay pinag-iisipan, at sa ICC, ang hustisya ay dumadaan sa 4 na maingat at mahigpit na yugto para protektahan ang katotohanan, pagiging patas at ang batas. Salamat sa panonood. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito para maintindihan ang ICC, i-like mo ito, ibahagi sa iba, at mag-subscribe para sa iba pang nilalaman tungkol sa batas, politika, at pandaigdigang hustisya.